Talakayin ang katotohanan at tuntunang magbibigay linaw sa lahat ng isyong panrelihiyon sa buhay ng tao. Talakayin ang katotohanan, maging bukas ang isip at tanggapin ang katotohanan. Talakayin ang katotohanan, lahat ng relihiyon ay welcome sa palatuntunang ito. Huwag mahiya, makinig at magtanong sa Talakayin ang katotohanan. At ngayon, narito ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. O angkan ni Adan, huwag hayaang si Satanas ay luminlang sa inyo ng katulad ng pagkapalayas niya sa inyong mga magulang mula sa paraiso, na hinubaran sila ng kanilang saplot upang maipakita sa kanila ang kanilang masiselang bahagi ng katawan. Katotohanan siya, si Satanas, at ang kanyang mga sundalo ay nakakakita sa inyo mula sa lugar na sila ay hindi ninyo nakikita. Katotohanang aming ginawa ang mga diablo bilang tagapangalaga ng mga walang pananampalataya. Quran chapter 7, ang aya ay 27, at ang bahaging ito ay hatid sa inyo ni Brother Omar Banaag at ni Sister Donabel Gari. Bismillahirrahmanirrahim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum sa aking mga kapatid na mga Muslim, at magandang hapon po sa mga kababayang mga Kristiyano na nakikinig po sa hapong ito sa ating palatuntunan, ang Talakayin ang Katotohanan. Sa muli po, samahan niyo kami sa loob ng isang oras sa pagtalakay at sa pagsagot ng mga katanungan na inyo pong ipinadala sa amin, ang inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Bago po dyan ay nais ko po munang bigyang daan po yung ating panawagan na kung saan ang Mindanao People Dawah Association ay patuloy pa rin sa kanyang pamamahagi ng libreng Islamikong babasahin. Ang atin pong tanggapan ay matatagpuan po sa panulukan ng Ruales at Sinsuat Street. Dito po yan sa lungsod ng Cotabato. At yan po ay bukas tuwing araw po ng Biyernes o Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 5 po ng hapon. Kaya po aming iniimbitahan yung atin po mga kabayan na dumalaw po sa ating tanggapan upang magkaroon po tayo ng tamang kaalaman patungkol po sa pananampalatayang Islam. Ang atin pong branch ay matatagpuan naman sa may Notre Dame Avenue. Dito rin po yan sa Cotabato City. At sa mga kababayan po natin na kung saan ay patuloy ang pagsubaybay sa ating palatuntunan, ito pong pang-radyong palatuntunan ay maaari na rin pong makita sa youtube.com. Ang gagawin po lamang ay i-type or i-search po yung aking pangalan, Khalid Sanchez. Doon po ay inyong makita ang iba't ibang paksa na atin pong tinalakay dito sa ating palatuntunan. At paki-like na rin po yung ating Facebook page na www.facebook.com/Bro Khalid Sanchez, capital letters po lahat yan, para po sa karagdagang update may kaugnayan po sa da'wa. At sa mga nais namang maging bahagi ng ating palatuntunan, maaari po kayo magpadala ng iyong mga question sa ating hotline 0915-50-63652. Ulitin ko po, 0915-50-63652. Isa pa, 0915-50-63652. Binabati ko po si Brother Omar Banaag, Sister Donabel Gari, si Brother Abdullah Gayak po ng Cotabato Hardware, sa mga kapatid po natin dito sa Cotabato City na kung saan ay may pangailangan sa construction o material para sa construction. Diyan na po kayo pumunta sa kanyang hardware sa may Mabini Street po yan, no? Dito sa Cotabato City, ang Cotabato Hardware. Of course, pinapasalamatan din po natin si Brother Omar Reyes Banyas po ng Kingdom of Saudi Arabia, Brother Sukran, sa mga patuloy, no, na pagtulong sa ating pagpapalaganap ng Islam. At si Sister si Brother Ricky Matalam, no,
Ito po ang isa sa mga director po ng SB Muda. Salamat po sa pagpili sa akin bilang isa sa inyong awardee ng inyong ano ba yan? Ano yan, Sheikh? Yung International Peace Award, no? Na ibibigay daw sa atin. Salamat po. Inshallah, sana makaatin kami. May mga brother, may sister po na nagsabi na mag-sponsor. Inshallah, sana matuloy, Sheikh, no? Para yung ticket. At pag-isali na rin po yung si si Sheikh Morris Kabugatan, na huwag niyo pong kalimutan kung sakaling maisip niyo pong mag-sponsor ng aming plane tickets. Tapos kung sakaling gusto niyo ring isama yung dalawa sa likod ko, pwede rin po, no? Oo. May mag-sponsor daw, Sheikh, ng ating plane ticket. Inshallah, sana maibigay na yon, no? Para maka-confirm tayo sa sa Maynila, doon sa magbibigay sa atin ng award. Minsan naisip ko tuloy, Sheikh, ano ba ang naging ambag ko sa kapayapaan? Kasi yung International Peace Award, binibigay yun doon sa mga taong may malaking ambag sa bansa natin sa larangan ng kapayapaan. Nagpapalagar ng Oo. kapayapaan. Minsan naisip ko, ano ba naging ambag ko sa kapayapaan? Buti na lang nasabi ng misis ko, nasabi niya, nagpapalaganap ka ng Islam. Oh. Binibigay mo sa tao yung Islam. Ibig sabihin, binibigay mo sa kanila ang kapayapaan. Ayos pala, no? Pwede. Oh, pwede. Kasi nga, Islam means Peace. Kapayapaan. Oo, kapayapaan. Yun pala yun. Okay. So, sukran po, no, sa lahat-lahat. At sa mga, lalo na sa mga patuloy na tumatangkilik sa ating palatuntunan. Okay. Kasama ko po sa hapong ito ang ating tagabasa po, si Sheikh Morris Kabugatan at si Brother Lutfullah. Siya po ay isa sa mga estudyante ko dati sa Comparative Religion. At si Brother Alcoca, isa rin po sa mga estudyante ko dati sa Comparative Religion. Matagal po silang nawala at ngayon po sila ay muling nabuhay. Muling lumutang. Upang samahan tayo sa ating pagsagot ng mga katanungan na inyong ibinahagi sa atin. At of course, malaking bagay po na nandito yung ating Hafiz, sapagkat sa kanyang boses pa lang, sa tindig pa lang niya, no? Abay, da'wa na. Sa tindig pa lang, da'wa na. Bakit po? Mantakin mo, walking Quran, no? Memoryado niya ang buong Quran from cover to cover. From the first chapter up to the last chapter, memoryado niya ang buong Quran. Isang bagay po na napakaganda, no? sa kapahayagan ng dakilang tagapaglikha. Ito ay naisaulo, ito ay na-preserve. Kaya hindi po siya mawawala, hindi po siya makukurap ng tao. Unlike po sa Biblia na kung saan wala po ni isang Kristiyano ang nakamemorize ng buong Biblia. Kaya nga po kung meron pong Kristiyano dyan magsabi na memoryado niya ang buong Biblia, abay sana po ay magpakita kayo dito sa ating palantunan, no? Check. At upang makasama natin sa pagsagot ng mga katanungan din. Kasi ano po yan yan ay pagpapatunay na ang isang aklat ay na-preserve. Halimbawa po, kapag kayong isang pocketbook, memoryado ni Brother Alcaca, word for word, kahit mawala yung pocketbook na nakasulat sa aklat, kung yung buong laman ng pocketbook memoryado ni Brother Alcaca, hindi pa rin mawawala yung kwento. Yung original na pagkakwento. Kasi nga, memoryado from word, cover to cover, word for word. Ganun po ang punto kung bakit ang mga Muslim ay nag-memorize po ng Quran. At hindi lamang talata, chapter ang minimemorize, kundi buong Quran talaga, Masya Allah. Ako, how I wish na maging ganyan din siya, pero hindi. Numero lang yata ang kaya i-memorize ko nito. Yung mga laman ng numero na yon, mga talata, hindi natin kaya, no? Hindi ipinagkaloob ng Allah sa akin yan. Kaya nandito yung ating Hafiz, siya ngayon ang magiging ano natin, no? Yes, so inshallah.
at yung ating dalawang mga magigiting na mga estudyante na mga future Islamic propagator ng mundo, hindi lamang ng Tabato City. Pangarapin nyo na rin buong mundo, mga brothers, ha? Oo. Kasi mga estudyante pa kayo, walang imposible na kayo ay maging katulad ni Mufti Ming. Who knows? Balang araw si Brother Akaka maging Mufti Ming. Wow, ha? O di kaya si Sheikh maging Bilal Phillips, Dr. Bilal Phillips Sheikh, ha? Morris, ha? O di kaya si Brother Lutfullah magiging ano siya, magiging Binbas. Akala ko Duterte, bro. Magiging Duterte. Patay tayo dyan, bubulag tayo dyan. Oo. Anyway, okay na siguro yun, no? Kasi hindi ayaw mag-greet, ni Sheikh, hindi yan siya mag-greet. Oo, para patas kayo. Okay. So, simulan na natin. Oo, sige. Special yung Correct. Oo, special kasi. Meron tayong special na topic na tatalakayin ngayon. Kasi may nagtanong eh. Pero bago dyan, ipasok muna natin yung mga ibang mga questions, no, na binbin, mga katanungang may kailangan ng mga kasagutan. Okay. Unahin muna natin ang isang text galing sa Saudi Arabia, 966-53622-7819. Sabi niya, Assalamualaikum Brad Khalid. Waalaikumsalam warahmatullah. Tanong ko lang, ano po ba ibig sabihin ng Babylonia, yung si Haring Nabucodonosor sa Biblia? Pwede mo ba ipaliwanag kung meron din po ba sa Quran? Aisha Cora Merioles ng Kingdom of Saudi Arabia. Tanong niya, brothers, kung ano daw ang ibig sabihin ng Babylonia. Ito pong Babylonia ngayon, Sheikh, ito na po yung Iraq. Or dati tinawag din po yan na Mesopotamia, no? Sa Biblia, yan yung Babylonia sa Biblia. At ngayon yan yung Iraq, no? At yung tanong mo tungkol kay Haring Nabucodonosor, no? Nebuchadnezzar kung sa English pa. I think sa Arabic si Bukhtanazar ito siya. Bukhtanazar. Ang tanong mo kung nasa Biblia po ba ito? Opo, nasa Biblia po ang hari na yan. Yan ay mabasa natin sa aklat ng Daniel. Kapag basahin niyo po yung aklat ng Daniel, nandyan po ang kwento ni Nabucodonosor, no, yung aklat ng Daniel, sapagkat contemporary yan si Daniel at saka si propeta Daniel at saka si Haring Nabucodonosor. Kinain ng Leo, bro. Yung kinain na yung dinilaan lang, hindi siya kinain, Brother Akaka. Tama pala. Kasi kung kinain, bro, mamatay. Mapatay siya kung kinain siya, no? Dinilaan lang siya ng lion, nihulog dun sa kuweba ng mga lion. Kapag basahin niyo po ang kwento ni Nabucodonosor, yung chapter 3 po, buong chapter 3 ng Daniel, no? Yan po yan. At tungkol naman sa Quran, no? Tungkol naman sa Quran po, meron pong sinasabi ang ating maluwalhating Quran tungkol po sa pagkasakop ng bansang Israel, na kung saan ay isa sa mga sumakop ng bansang Israel, bayang Israel, ay itong si Haring Nabucodonosor. At binanggit po ng maluwalhating Quran yung pong pagsakop ng lugar na yan, na kung saan 2 beses silang gagawa ng kabuktutan sa kalupaan, kahit 2 beses din silang kinubkob, no, ng mga yung mga conqueror ng mundo. Isa nga dyan si Haring Nabucodonosor. Ganito po ang sinasabi sa Quran sa chapter 17. Simulan natin, Sheikh, sa 4 hanggang sa 7. Yan. 4 hanggang sa 7 po yan. Ito po ang sinasabi. Iqra. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا
فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Bismillahirrahmanirrahim. At aming itinagda para sa angkan ng Israel sa kasulatan na katiyakan, sila ay 2 ulit na gagawa ng kabuktutan sa kalupaan or Jerusalem, at sila ay magiging mapang-api at lubhang palalong. At nang ang unang sandali ng inyong katiwalian at kabulukan ay nangyari, ay isinugo namin laban sa inyo ang aming mga alipin na kakilakilabot sa kapangyarihan. At ipinaghanap nila kayo mula sa bawat bahay at kanilang winasag kayo. At ito ay isang babala na ganap na natupad. 6. At pagkaraan ay aming ginawaran kayo ng tagumpay laban sa kanila, at aming tinulungan kayo sa pamagitan ng kayamanan at inyong mga anak, at ginawa namin na higit kayong maging marami sa lakas na pantao, inudyukan at hinikayat na makipaglaban. 7. Kung kayo ay gumawa ng mabuti, kayo ay gumawa ng kabutihan sa inyong sarili, at kung kayo ay gumawa ng masama, inyong ginawa ito laban sa inyong sarili. At kung ang panghuling sandali ng inyong katiwalian ay mangyari, ay ibabaling namin laban sa inyo ang aming mga alipin, upang hamaking kayo at parusahan kayo hanggang ang kahirapan, karukhaan ay mabanaag sa inyong mukha. At sila ay magsisipasok sa Masjid Al-Aqsa sa Jerusalem. Yun, nakita mo? Sabi dyan sa talata na binasa natin, yun daw bayan ng Israel gagawa ng 2 beses na kabuktutan sa kalupaan, brother Lutfo, no? Maratay. At dahil dyan, abay magpapadala ang dakilang tagapaglikha ng mga tao na siyang kukubkub sa kanila. Mga taong ayon sa talata ay mga kakilakilabot sa kapangyarihan. Sa panahon po nila, wala pong bansa na kakilakilabot sa kapangyarihan maliban sa Persian Empire. At ang hari noon ay walang iba kundi si Nabucodonosor. Yan, siya ang hari noon. Kaya sinakop niya ito. Nung nakita, nung nalaman ng hari na napakatarantado ng mga taong itong mga Hudyo. Mismo yung hari ng si Nabucodonosor, sabi niya matarantado itong mga tao ito kasi mantakin mo yung mga propeta nila, pinagpapatay nila, ha? Mga propeta ipinadala sa kanila, pinagpapatay nila. Si propeta Isaias nagtatago doon sa sa puno, buti pa yung puno na hindi tao, abay nagbigay tumulong doon sa propeta. Nagbukas siya, pinatago niya doon si propeta Isaias. Yung problema, nung nagtago si propeta Isaias, lumabas yung kapirasong tela ng kanyang damit. Nung nakita ng mga Hudyo, ayan, diyan siya nagtatago. Ayun, giputol nila, no? Allahu Akbar. Mga mamamatay tao itong mga Hudyo. Ngayon, dahil diyan, sa kabuktutan ginawa nila sa kalupaan, abay ipinadala niya ang mga taong kakilakilabot sa kapangyarihan, na kung saan ay pinaghahanap sila saan mang dako ng kanilang tinitirhan.
kinubkob ang kanilang kalupaan, pinagpapatay sila doon, no? Ganun nga ang nangyari sa kanila, sinakop ang kanilang bansa, no? Yun si Haring Nabucodonosor. Pagans man yan bro, no? Oo, sinabi rin yun sa Biblia eh. Tingnan mo, Brother Lutfo. Basahin mo, Brother Lutfo, ang aklat ng Daniel, ang talata, ang chapter ay 1 at ang talata ay 1. Uno, Ikra. Nang ikatlong taon ng paghahari ni Sige, sige. Joachim, Oh. nahari sa Joda, ay dumating sa Jerusalem. Si Nabucodonosor, Yun. nahari ng Babylonia, Yun. at kinubkob niya yaon. Oh, maliwanag sa Biblia. Joachim. Pinapatunayan, no? Joachim. Joachim, sabi niya. Nang ikatlong taon ng paghahari ni Joachim na hari ng Huda, ito na yun sa Israel, ay dumating sa Jerusalem si Nabucodonosor na hari ng Babylonia at kinubkob niya yaon. Tapos, pagkatapos nito, nagkaroon ng chance ang Israel na makabalik sa dati nilang sitwasyon. Nagiging maunlad, naging marangya, naging makapangyarihan. Oh. Pero gumawa na naman ng pangalawang ulit na kabuktutan sa kalupaan. Oh. Kaya naulit na naman yung pagkubkob sa kanila. Oh. Tingnan nyo, maging si Kristo nga, pinagtangkaan nilang patayin, buti na lang, hindi namatay, no? Si Juan Bautista, pinugutan nila ng ulo. Allahu Akbar, propeta yun. Si Yahya, no? Pinugutan ng ulo. Yan. Kaya pumasok sa kanila sa panahon ni Umar bin Al-Khattab. Oh, di ba, napasakamay ng mga Muslim ang Israel during the time of Caliph Umar bin Al-Khattab. So, yun po, binanggit po siya sa dalawang aklat. Yun po ang aming kasagutan doon po sa isang sister na nagtanong po nagaling po ng Saudi. Mula po kay Brother Ismail Giapar. Tanong niya ganito. Assalamualaikum Bro Khalid Sanchez. Waalaikumsalam rahmatullah. Maari mo bang ipaliwanag sa marami kung ang Mecca ay nakasulat sa Biblia? Maganda yung katanungan niya, no? Paliwanag sa marami kung ang Mecca ay nakasulat sa Biblia. Okay, ganito po yan. Ang nakasulat po sa Biblia ay yung lumang pangalan ng Mecca. Kasi yung Mecca po or Makkah, meron po yung lumang pangalan. May lumang pangalan po yan. At ang lumang pangalan niya ay Baka. Baka. Yan. Yun po ang nakasulat po sa Biblia ng ating mga kababayang mga Kristiyano, yung lumang pangalan niya. Yes, so yung lumang pangalan niya. At ito ay mabasa natin sa, ako na magbasa, no? Sa Salmo, aklat po ng Salmo, 84, simulan ko po sa 4 hanggang sa 6, ganito po ang pagkakasabi. Blessed are those who dwell in your house. They will still be praising you. Yan. Pinagpapala daw yung nakatira doon sa kanyang bahay. Na sila doon ay pumupuri, no? 5. Blessed is the man whose strength is in you, whose heart is set on pilgrimage. Pinagpapala daw ang taong ang kanyang lakas ay siya, yung Diyos. Na kung saan ang kanyang puso ay ang layunin ay ang Hajj. Yun naman ang meaning ng pilgrimage. Hajj means pilgrimage, no? Tingnan mo. Saan sila mag-pilgrimage? Saan sila mag-Hajj? Ito, 6. As they pass, ito na, through the valley of Baka. Yun. Yun pong Baka, meron pong valley dyan. Kaya nga meron dalawang bundok. Kasi kapag may bundok, may valley. Ayan, di ba? Ano ba yung dalawang bundok na andyan, Brother Alcaka? Ito na yung Safa at saka yung Marwa. Ayan. Sa pagitan noon, yun ang valley. Kaya sabi dito, the valley of Baka. May dalawang bundok dyan, yung Safa at saka Marwa. Doon nagapas, no? Doon umiikot, nag-circumambulate yung tao para sila ay sa kanilang pagsasagawa ng Hajj. Katulad ngayon, Hajj season ngayon, no? They make it a spring. May spring daw pala doon siya. Totoo naman na may spring doon talaga eh. Ano ang pangalan? Yes, yung Zamzam spring. Nandoon yan. The rain also covers it
with pools. Oh, di ba kapag umuulan, parang nagiging swimming pool ang area doon? Yes bro, kaya nasa ibaba. Oo, parang swimming pool kasi nga bumabaha eh. Yes bro. Pwede kang lalangoy-langoy doon siya, di ba? O yung description po ng Makkah or Bakka, yan po ay maliwanag na binabanggit po sa Biblia. Kung meron po kayong Biblia po sa inyong tahanan, ito po ay Holy Bible. Meron po siyang yung pong The Gideons, pinakamaraming Biblia ito. Kasi kahit sa mga hotel, makikita mo ito siya. Mag-stay ka sa mga, mag-check-in ka sa mga hotel. Yes, sa mga library. Meron din yung bro, yung bago ngayon na pinamimigay Yes. ng RD po siya. Meron ba? Yes bro. Kaya madali mahanap Free ito. yun siya. Kapag makita mo yung The Gideons na Biblia, yan, basahin mo 84, simulan mo sa 4 hanggang 6, makikita mo dyan yung Makkah, binabanggit. Ang old name niya ay Bakka. Andyan po yan. Pinagpapala daw ang mga taong pupunta doon. Kaya pala yung mga nag-hajj, no? Pinagpapala talaga, kapatid, no? Oh. Ngayon, ano ba ang patunay na ang old name ng Makkah ay Bakka? Ito, ang Quran mismo ang papatunay niyan. Basahin natin sa chapter 3 at ang aya ay 96. Iqra. Ito naman. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. Okay. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Katotohanan, ang unang tahanan ng pagsamba na itinalaga sa sangkatauhan ay yaong sa Bakka Or Makkah. Puspos ng biyaya at isang patnubay sa lahat ng mga nilalang. Sa Arabic niya, hindi naman Makkah kundi Bakka siya, di ba? Oh, sabi niya ito, Bibakkata, Mubarakah. No, tama siya, no? Oh, Bakka, binabanggit sa Quran. Yan kasi yung old name ng Makkah. Kaya sa Quran, maging sa Quran, Bakka. Sa Biblia, ginagamit Bakka pa rin, no? Oh, hindi yung Baka, iba yun eh. Bakka. Double K. Oh. Kaya ang tao po, kapag siya ay nagsasaliksik, kung magsasaliksik siya ng tamang pananampalataya, abay isa lang ang direksyon niya. Ang Islam. Islam lang talaga ang bagsak niya. Dahil dyan pala makikita mo ang katotohanan. Okay, so yun po ang aming kasagutan kay Ismail Japar po na nagtanong. Isa pong kaibigan sa Facebook. Mula po kay Texter 0936 5965635. Mamaya po abangan nyo yung tanong sa sagot ni Katon Ying. Katon. Napalitan na bro. Ganun ba? Assalamualaikum ak. Ak, no, ibig sabihin bro. Kapatid. Bro. Aki, brother. Yes, brother. Ano man man lang ito. Bro, no, bro. Assalamualaikum ak. Tanong ko lang po kasi may nagtatanong po sa akin na Christian tungkol sa crescent moon na nasa munara ng masjid. Naiinis po ako. Naiinis si brother Sheikh Morris. Naiinis. Sige. Naiinis po ako kasi sabi po niya na ang Allah ay isang God of Moon. God of Moon, ha? Di ko po alam kung anong isasagot ko sa kanya. Ano po ang hikma sa paglagay ng crescent moon sa munara ng masjid? From Amir Katab ng college area. Dito ito sa Cotabato City, no? Si Amir. Kailangan masagot yan bro. Oo nga eh. Hindi siya mainis. Correct. Ano daw ang hikma kung bakit may crescent moon dyan sa natin, sa minaret ng ating masjid. Yun ang kanyang hikma. Dahil may isang Kristiyano daw nagtanong sa kanya, abay sinasabi na yung Diyos ninyo is moon God, sabi nyo. Kasi daw parang sinasabi na ang Diyos natin ay yung buwan. Parang ganun ang pagkaintindi ko siya, no? Kasi bakit nandyan sa minaret ng masjid ninyo yan, no? Kaya Diyos ng mundo. Oo. Nais ko lang pong ipaintindi una sa lahat doon po sa mga hindi po nakakaalam na kung saan ang mga Muslim ay pinagbabawalan po na
gagawing Diyos yung buwan, o di kay yung star, o di kay magsudyod sa anumang nilikha ng dakilang tagapaglikha, maliban lamang sa Allah. Siya lamang ang dapat na sudyudan, sambahin, at wala na pong iba. Bawal po maging dyan sa yung crescent na yan, no? Bawal po. Ano po ang patunay na bawal, ipinagbabawal po? Ito po ang sinasabi sa chapter 41 po, Fussilat, at ang talata ay 37, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. Sa kanyang pinakamalapit na kahulugan. Bismillahirrahmanirrahim. At ang ilan sa kanyang mga tanda ay ang gabi at liwanag, ang araw at buwan. Yun. Huwag kayong magpatirapa sa araw, gayon din sa buwan. Datapwat magpatirapa lamang kayo kay Allah na siyang lumikha sa kanila kung kayo ay tunay na sumasamba sa Kanya. Yan. Doon lang daw magpatirapa o sasamba sa Allah, hindi doon sa buwan, hindi doon sa araw, no? Pinagbabawal na 'yon. Ngayon, bakit nga may crescent yung buwan diyan sa sa ibabaw ng masjid, no? Diyan sa Munara ba o Minaret? Munara. Okay, Munara, no? Or Minaret sa English, no? Bakit merong ganyan? Ganito po kasi ang kasaysayan yan para po sa hindi pa po nakakaalam ng mga kababayan natin mga Kristiyano. Ayon po sa pagsasaliksik ko sa isang aklat po, ito po ay nagsimula sa India. Dahil po doon sa India, yung pong mga simbahan doon ng ibang relihiyon, yung forma, hugis ng kanilang simbahan ay magkahalintulad ng simbahan ng mga Muslim. Halimbawa po yung meron dong relihiyon, yung Buddhism, no? Yung forma ng simbahan nila sa India halos magkahalintulad ng forma ng simbahan ng mga Muslim. Ngayon kapag may bagong salta yung mga dayuhan ng mga Muslim at gustong magdasal, magsambayang, biglang napasok doon sa isang akala niya simbahan ng mga Muslim, yung pala yung mga tao doon hindi mga Muslim. Iba pala yung kanilang relihiyon, kay Buddhism pala, yung Buddhism ay yung Hinduism, no? Ganun din. Sufism, ganun din. Yung mga Sufism sheikh, ganun din. Iba po yung kanilang iba yung kanilang pananampalataya, ngunit yung forma ay parang magkapareho. So nagkaroon ng tinatawag na pagkakalito. Marami sa mga Muslim ang nalito at meron ding mga Buddhist na nalito. Bakit nandito ka? Mga Muslim kami dito. Bakit nandito? Nagkalituhan, no? Iba ang napasok niya. So para po magkaroon ng tinatawag na identity, nag-isip sila kung ano ang tanda na ilagay natin sa itaas ng ating masjid. Ngayon, ano ba ang sinabi ng Allah na kanyang mga palatandaan? Sabi ng Allah, sinabi nga niya ulitin ko, sabi ng Allah, at ang ilan sa kanyang mga tanda, yun, ay ang gabi at liwanag, ang araw at buwan. Yun tanda niya. Yung tanda ng Allah yun. Yung tanda niya, nilagay doon sa ibabaw sa munara. Bilang tanda ng Allah yun, hindi si Allah yun, hindi yun siya. Kaya nga sinabi niya sa talata, bawal sumamba doon sa kanyang mga tanda, sa kanyang mga nilikha, kundi siya lamang. Sa kapanahon naman ng propeta bro, yung mga mosque na itinayo doon bro, wala pa yung mga ganyan na templo. Mukhang wala kapatid. Wala. So, kasi wala namang doon, pagkakalito sa kanyang panahon. Hindi naman sila nalilito, isa lang naman doon sa India kasi maraming relihiyon doon siya. So, nagkakalituhan na. Okay lang kung relihiyon yung Katoliko kasi obvious naman masyado. Cross
kapag cross ang makita mo, ano yan, mga Kristiyano yan. Automatic, alam nila, mga Kristiyano yun, no? Kaya ang nilagay, yung sign ng Allah, yung crescent. At wala pong masama doon sapagkat yan po ay tanda ng Allah yung buwan, no? Ay, kung ihambing ba naman, alin na mas mabuti, maganda? Yung bang crescent o yung cross ang ilalagay? Kung matino ang isang tao, mas mabuti yung buwan. Kasi yung buwan, saan natatagpuan? Sa langit. Yung cross, saan natatagpuan? Cemetery. Sementeryo. Di ba? Mas maigi na yung nasa langit ang... di ba? Maganda tingnan mo. Destination. Problema Yan, hindi maganda. Kaya yan po ang isagot mo sa nagtanong sa iyo, kapatid na Amir, no? Huwag ka mainis. Kapag huwag ka mainis. Huwag ka mainis. So, kasi kapag magsabar ka lang, kailangan natin magsabar siya, no? Kasi talo tayo kung hindi ka makapagsabar. Wasta'inu bisabri. Yun, okay. Ano nga bang meaning nun? So, kailangan sabar. At yun ang ating sagot po, no? Yan ang ating kasagutan doon po sa isang brother natin na nagtanong. Okay, dadakuan natin, Sheikh, ang tanong ng isang kabayan po natin na anya ay isa sa mga natin, no? Mga giliw na taga-subaybay. Wow, ha? Ito ang kanyang tanong. Magandang hapon, Bro Khalid Sanchez. Magandang hapon din naman. Isa po ako sa mga taong laging nakaantabay sa iyong programa sa radyo na mapapanood din sa youtube.com. Napakaseryoso ng iyong mga paksa na tinatalakay, lalo na pagdating sa aming relihiyong INC. Ito ba yung Ito ba yung I need cause or I need collection? Rest assured, kung meron man akong lilipatang relihiyon, ito ay walang iba kundi ang pananampalataya mo. Talaga, ha? Sa ngayon, tulungan mo akong makita ang tuwid na landas na dapat kong tahakin. Hindi naman lingid sa iyo ang kaganapan ngayong umiiral sa aming iglesia. Pakipaliwanag na lamang po ang mga dahilan kung bakit kailangang Islam ang dapat kong aniban at hindi INC. Salamat po. Grabe, punto por punto ang tanong niya, Brother Alcaca. No? Matindi ang tanong niya. Punto por punto talaga. Allahu Akbar. Ito ba si Mr. Punto por punto? Anyway, maraming salamat at kung ikaw man yan, maraming salamat at napili mo ang Islam sa mga napakaraming relihiyong naglipa na ngayon na siyang subject ng iyong research. Maraming salamat. Ito po ay malaking karangalan sa amin na ang isang katulad mo na hindi hamak na kilalang tao sa lipunan, Brother Sheikh Morris, ay manunood sa ating isang hamak lang na palatuntunan. No? Kaya isang karangalan ito. At ang request niya ay pakipaliwanag ang mga dahilan. Parang hindi naman tanong Brother Alcaca eh. Request lang ito eh. Sabi niya, pakipaliwanag ang mga dahilan kung bakit Islam ang dapat aniban at hindi INC. Kuman or request. Request. Ito ba si Antonita Burns? Wala pa namang nag-react na na isa sa mga na hindi ako yan. Wala pa naman, no. Ibig sabihin siya siguro ito, Brother Alcaca. Si Antonita Berna, no. Anyway, ma-sense mo. Kasi yung kanyang mga tanong talagang por punto rin, no. Okay, ganito. Marami pong dahilan tons ying, no. Maraming dahilan na dapat Islam ang ating aniban. Maraming dahilan. At bibigyan kita ng iilan sa mga dahilan kung bakit Islam ang dapat mong aniban. Kailangan take note mo ito kung meron kang kopya ng Quran na may translation.
take note mo ang mga talata na aking babasahin, ito'y kabilang sa mga dahilan, napakaraming dahilan kung bakit Islam ang dapat mong aniban. Katulad ko, ako'y dating Seventh-day Adventist, nagsaliksik ako ng relihiyon, at nakita ko ang napakaraming dahilan kung bakit aniban natin ng Islam. Unang dahilan, ito po, sa chapter 69 at ang talata po ay 9, ganito ang sinasabi. Ang relihiyong Islam daw, ito ay tunay na relihiyon. Unang dahilan, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Sa kaniyang pinakamalapit na kahulugan, Siya, ang Allah, ang nagsugo sa kanyang sugo na si Muhammad, na dala ang tunay na patnubay, na pananampalataya, ang Islam, upang kanyang magawa na ito ay mangibabaw sa lahat ng mga relihiyon, kahit na nga ang musyrikon, mga pagano, mapagsamba sa Diyos-Diyosan, ay sumalansang dito. Yan. Sinasabi dyan, dinil haq. No? Tunay na relihiyon. Ang Islam daw ay tunay na relihiyon. Kaya po ang isang taong mautak, kapag siya ay maghanap ng relihiyon, ang hanapin niya yung tunay na relihiyon. Hindi niya hanapin yung peke. No? Katulad sa pera, Sheikh. Kapag ka ikay naghanap ng pera, abay huwag kang maghanap ng pera na peke, no? Fake. Ang hanapin mo ay tunay na pera. Kaya po ang isang taong nagsasaliksik ng relihiyon, kung ano ba ang relihiyon na dapat niyang aniban, ang unang papasok sa isip niya ay yung tunay na relihiyon. At sinabi po sa maluwalhating Quran na ang Islam ito ay dinil haq, ito ay tunay na relihiyon. Kaya po kapag magsasaliksik ka, kapag aanib ka ng isang relihiyon, hanapin mo tunay na relihiyon. At sinasabi, ang tunay na relihiyon ay walang iba kundi ang Islam. Yun ang sabi, oo. Tunay na relihiyon. Bakit tunay na relihiyon yan, kapatid? Bakit tunay na relihiyon? Simple lang po. Sapagkat ito ang relihiyon ng Allah. Relihiyon ng Allah. Tingnan niyo po, sa chapter 3, at ang talata ay 83. Ganito po ang sinasabi, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وله من في السماوات وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. Sa kaniyang pinakamalapit na kahulugan, Bismillahirrahmanirrahim. Sila baga ay naghahanap ng iba pang relihiyon maliban sa relihiyon ni Allah. Relihiyon ni Allah. Meron palang relihiyon si Allah. Ano ang kaniyang relihiyon? Sa 85, pakibasa, Sheikh, pakibasa. Iqra. Ano ang relihiyon niya? Ito. وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sa kaniyang pinakamalapit na kahulugan, Bismillahirrahmanirrahim. At sino man ang maghanap ng ibang relihiyon maliban sa Islam, yun. ito ay hindi kailanman tatanggapin sa kanya. At sa kabilang buhay, siya ay isa sa mga talunan. Ang relihiyon daw ni Allah na sinasabi sa maluwalhating Quran ay ang Islam. At ang sabi pa niya, ang sino mang maghanap ng ibang relihiyon maliban sa Iglesia ni Cristo, ay hindi ganon ang pagkakasabi, Brother Akaka. Ang pagkakasabi ay, sino mang maghanap ng ibang relihiyon
maliban sa Islam. Ito ay hindi kailanman tatanggapin sa kanya. No? It will never be accepted of him. At sa kabilang buhay, siya ay kabilang sa mga talunan. At kapag pag-usapan natin yung talunan, abay, impyerno yun. Kasi lahat ng talunan, pupunta ng impyerno yan. Kapag ikay mapunta sa paraiso, yun ang tagumpay. Sabi ng dakilang tagapaglikha, sabi niya, ito ang kanyang relihiyon, Islam. At ang sabi pa niya, ang sinumang maghanap ng ibang relihiyon maliban sa Islam, hindi ito tatanggapin sa kanya. Of course, dahil ang relihiyon ng Allah, Islam. Ang relihiyon ng dakilang tagapaglikha, Islam. Kaya ito lamang ang kanyang tatanggapin. Hindi siya nagtayo ng Iglesia ni Cristo. Ito rin ang relihiyon ng kanyang mga propeta. Tingnan mo kapatid o kabayang Tonjeng, maging si Kristo, ang relihiyon niya ay hindi naman Iglesia ni Cristo. Sa Biblia nga wala namang sinasabi dyan na ang relihiyon ko ay Iglesia ni Cristo. May mabasa sa Biblia na sinasabi ni Cristo na itatayo niya daw ang kanyang iglesia. Yung po iglesia, hindi naman po relihiyon yan. Ang ibig sabihin po ng salitang iglesia, sa Griego, ito po ay ekklesia, na ibig sabihin ay assembly. Kapulungan. Iba po yung relihiyon at ang kapulungan. Sabi ni Kristo, ang itatayo niya, yung kapulungan. Hindi relihiyon ang itatayo niya. Sa kanila, bro. Hindi relihiyon. Ano yung sinasabi ni Kristo, ginagawa ng relihiyon. Correct. Ngayon, ano ba ang relihiyon ni Kristo? Ano ba ang relihiyon ng mga propeta? Ito dapat ang aniban ng isang taong matino ang kanyang pag-iisip. Kung meron man siyang relihiyon na aniban, yung relihiyon ng mga propeta. Ito po ang relihiyon ng mga propeta. Sa chapter 42 at ang aya ay 13, 1-3 ng Quran, Iqra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Ganito po ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Siya ang Allah, ang nagtakda sa inyo ng gayunding pananalig, ang Islam. Sa kanyang itinakda kay Noah at gayon din ang aming pinahayag sa iyo, O Muhammad, at gayon din ang aming ipinahayag kay Abraham, Moises at Jesus, na nagsasabi na kayo ay manatiling matimtiman sa pananalig at huwag kayong gumawa ng pagkakabahagi rito. Ang liwanag, kapatid, sabi sa maluwalhating Quran, sabi niya, siya ang nagtakda sa inyo ng gayunding pananalig o di kay din kasi ang pagkasabi niya, relihiyon, na kanyang itinakda, pinag-utos kay Noah. Siya daw ang nagtakda ng relihiyon sa propeta, na siyang itinakda naman kay Noah. Kanino pa? Na gayon din itinakda niya, ipinahayag niya kay Muhammad. At gayon din ipinahayag niya kay Abraham, kay Moises, at maging kay Jesus, Isa. Ang kanilang relihiyon ay iisa. Ano? Islam. Ay mantakin mo, tanggap ba ng isang mabuting pangunawa ng relihiyon ni Abraham ay Iglesia ni Cristo? Hindi yata Dahil sa panahon ni Abraham, abay, wala pa si Kristo. After all, katulad ng sinasabi ko, ang ibig sabihin ng iglesia is kapulungan, assembly. It's not a religion. Hindi siya nagtayo ng relihiyon. Dahil ang relihiyon ng mga propeta ay Islam. Yung relihiyon ng Allah
itinakda niya, ibinigay niya sa mga propeta. Kay Abraham, kay Noah, kay Moises, kay Jesus, at sa huling propeta na si Muhammad. Ang relihiyong kanyang itinakda, ibinigay sa kanila, ay walang iba kundi Islam. At ito ang pinakamahalaga sa lahat. Ang relihiyong Islam, hindi ito founded by Jesus Christ, founded by Muhammad, founded by Abraham, kundi kay founded by any other man. Islam is founded by Allah. Si Allah mismo ang founder ng Islam. Saan po natin mabasa yan? Sa chapter, ako na po magbabasa muna, no? Ito po, sa chapter 5 at ang talata po ay 3, ganito ang sinasabi. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Ganito ang kanyang pinakamalapit na kahulugan. Sa araw na ito ay pinaging ganap ko ang inyong relihiyon para sa inyo at nilubos ko ang aking paglingap sa inyo at aking itinakda, ibig sabihin siyang founder. Aking itinakda sa inyo ang Islam bilang inyong relihiyon. Ang Allah pala ang siyang founder ng Islam. Kaya pala ang Islam, relihiyon niya. Kaya pala ang Islam, ang relihiyon ng lahat ng mga propeta. Kaya pala ang Islam lang din ang relihiyon na kanyang tanggapin sa kabilang buhay. Kaya ang isang tao kapag siya ay naghanap ng kaligtasan, ang relihiyon niya ay hindi dapat Iglesia ni Cristo, kundi ang relihiyon niya ay Islam, sapagkat ito lamang ang relihiyon na tatanggapin ng dakilang tagapaglikha sa kabilang buhay. At ang sino mang haharap sa kanya sa kabilang buhay na ang kanyang relihiyon ay hindi Islam, siya ay mapunta sa pagiging talunan. Sinabi ng Allah. Yun po pala ang mga dahilan kung bakit Islam ang dapat aniban ng isang tao. Now, bakit hindi Iglesia ni Cristo ang aaniban mo? Bakit hindi Iglesia? Hindi na natanong yan, brother, no? Bakit hindi Iglesia ni Cristo? Nung ako po ay nagsaliksik, dati akong Sabadista, bakit hindi Iglesia ni Cristo ang inaniban ko na relihiyon? Simple lang ang rason. Dahil ang totoo niyan, ang Iglesia ni Cristo, ang founder po niyan, si Manalo. Hindi si Cristo. Ipinangalan lang kay Cristo. Pero ang founder, hindi si Cristo, kundi si Felix Manalo ang founder nito. Yun po ang totoo. Yes. Ano ba ang katotohanan na si Felix Manalo ang founder ng Iglesia ni Cristo? Tingnan niyo po sa Securities and Exchange Commission. Sa SEC, nakaregister doon ang pangalan ng founder. Kapag ka magtatayo ka ng organisasyon, i-rehistro mo yan sa SEC, sa Republika ng Pilipinas. Ngayon, sino ang founder doon nakasulat? Si Jesus Christ ba? Hindi, 1914 lang yun eh. Inirehistro siya noong 1914. Titingnan niyo po ang founder at makikita niyo kung sino siya. Si Jesus Christ? Hindi. Of course, ipinangalan sa kanya. Kasi kung Iglesia ni Manalo ang gagamiting pangalan, sa tingin mo may aanib kaya? Common sense. Wala. Yes, bro. Oh. Kung Iglesia ni Manalo, walang aanib doon. Ay di, mas makakuha ka ng member kung ang gamitin mo yung pangalan ni Cristo. Iglesia ni Cristo. Ngayon, kahit anong relihiyon pa man, hindi lamang Iglesia ni Cristo, Katoliko, born again, Sabadista, Protestante, yes, lahat ng relihiyon, Jehovah's Witnesses, lahat ng relihiyong naglipa na ngayon sa mundo, mga iglesyang naglipa na ngayon, kapag ka ang batayan ng kanyang paniniwala ay Biblia, huwag kang umanib, dahil tiyak, mali pa rin. Kahit anong relihiyon, kahit hindi Iglesia ni Cristo, kahit na ito ay Iglesia ni Satanas, kung ang batayan ng kanyang pananampalataya, ang basihan, ang sandigan ng kanyang relihiyon ay Biblia, mali pa rin. Huwag kang anib. Bakit? Dahil ang Biblia po, maraming mali. Ngayon, kung ang sandigan ng iyong paniniwala ay mali, mali ang magiging, mali rin ang relihiyon. Mali rin ang patutunguhan mo. Ano po ba ang patunay na ang Biblia ay maraming mali?
Alam niyo po, hindi po ako ang magpapatunay, ang Biblia na lang, no? Ito po, The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures. Ganito ang sinasabi sa page 10. The evidence kaagad ang sinasabi, Brother Akaka, is that the original text of the Christian Greek Scriptures has been tampered with. Tampered. Kapag sinasabi mong tampered, nakurakot na. Tampered. Corruption. Hindi po ako nagsabi. Biblia ang nagsabi na yung original na Christian Greek Scriptures has been tampered with. Tampered na. Hindi na take it. Sino yung Biblia nagsabi. nag-corrupt, bro? Yan ang Biblia nagsabi. Oh, nasa Biblia rin ang sagot diyan, kapatid, kung sino nag-corrupt. Jeremias 8:8. Doon natin mababasa kung sino ang nag-corrupt ng Biblia. Ito, Revised Standard Version na Biblia. Sabi niya sa preface, ganito ang sinasabi. Yet the King James Version has grave defects. By the middle of the 19th century, the development of biblical studies and the discovery of many manuscripts more ancient than those upon which the King James Version was based made it manifest that these defects are so many and so serious as to call for revision of the English translation. Sa kabila po, ganito. The King James Version of the New Testament was based upon Greek text that was marred by mistake, containing the accumulated errors, errors of 14 centuries of manuscript copying. Kaya pala ang Biblia, ang daming bersyon, sapagkat maraming mali at pilit na itinatama. Ngunit, walang mababalikang original. Dahil nga, Biblia mismo ang nagsabi, bro. yes, dahil nga wala ng original na manuscript ang Biblia ngayon. Okay lang kung walang original na manuscript ang Biblia ngayon. Kung meron man lang lalabas na isang tao na memoryado niya ang buong Biblia, cover to cover, word for word, chapter by chapter, okay lang kahit wala yung original manuscript. So long as merong isang tao, 2 o 3, na nakamemorize ng buong Biblia. Dahil kahit wala yung original, kung merong nakamemorize, pwedeng maibalik yung original na kapahayagan ng dakilang tagapaglikha. Dahil memoryado, no? So kahit mawala siya, may nakamemorize naman. Ang problema po, wala ni isa mang Kristiyano ang nakamemorize ng Biblia. Kaya, kapag babalik ka sa original na Biblia, wala ka nang makitang, hindi mo na mai-correct kung may mali doon sa mga bersyon, sapagkat wala na yung original na kapahayagan. Ang nananatili ngayon na pinanghawakan ng kakristyanuhan ay yung ancient manuscript. Hindi po tinawag yan na original manuscript. Ang tawag po is yung ancient manuscript. Matandang kopya ng Biblia. Yung mga Codex Sinaiticus, yung mga Codex Vaticanus, yan ay mga matandang kopya ng Biblia. Hindi po yan original copy of the Bible, sapagkat the original copy of the Bible has been tampered with. Tampered. Wala na yun. Napalitan na siya. Wala na. Wala na original na Biblia ngayon. Ang nanatili ngayon is yung ancient manuscript. Matandang kopya. Wala na yung most ancient. Ang natira ngayon, ancient manuscript. Kasi, ano yun from the original, lumabas yung most ancient, and then ancient manuscript. Yung kopya ngayon, na pinanghawakan, yung ancient manuscript. Where is the original? I need original. Kapag ka ikay maghanap ng katotohanan, hanapin mo yung original. Ang isang husgado, o ang isang judge sa husgado. Kapag ka gusto niyang ma-establish yung katotohanan, hindi niya hanapin yung Xerox copy. Ang hanapin niya, where is the original? At doon ako magbabatay ng aking hatol. Doon ka magbaba ng hatol kung totoo ang aligasyon o hindi. Batay doon sa original. Huwag kang magbaba ng hatol kung ang pinagbatayan ng hatol mo ay galing doon sa Xerox copy o di kaya doon sa kanyang kopya lang. Maliligaw ka noon. Magkakamali ka noon. Dahil kopya lang yun Kinopya lang yun
Ngayon, hanapin mo original. Yan ang matalinong desisyon. Look for the original. Ngayon, wala yung original, may nakamemorize naman, buong buo. Katulad ng Quran, kasama natin ngayon ng isang hafiz. Memoryado niya ang buong Quran. Yung Suratul Fatiha, wala na yung Quran. Example, wala na ang Quran nakasulat ngayon sa buong mundo nasunog. Nasunog na ang lahat ng Quran nakasulat sa papel. Ang natitira na lang yung nakamemorize ng Quran. Yung Al-Fatiha ni Sheikh at ang Al-Fatiha na memoryado ko, pareho. Lahat, pareho ang Al-Fatiha na memoryado namin. So kapag mawala yung nakasulat sa papel, maibalik pa rin yung original na pagkakasabi dahil memoryado. Ganun po ang pag-preserve ng kapahayagan ng dakilang tagapaglikha. Ang purpose niyan, upang ang tao ay hindi mailigaw. Tingnan nyo, nagkaroon ng maraming bersyon ng Biblia. Hindi na alam kung saan ang totoo. Yes, dahil maraming mali. Maraming. Ni-revise. Nagkaroon ng version, meron pang revise. Standard version. Kailangan bang i-revise ang salita ng Diyos? Common sense. May new po, bro. Yes. May new revise. May new revise. Kailangan bang i-revise mo ang salita ng Diyos? Sino tayo para i-revise natin ang salita ng Diyos? Salita niya yan. Hindi mo pwedeng i-revise yan. Hindi mo pwedeng gagalawin yan. Kapag i-revise mo yan, ibang usapan na yan. Kaya nga po ang isang matalinong nagsasaliksik ng relihiyon, hindi po siya aanib sa anumang relihiyon na ang batayan ng kanyang paniniwala ay ang Biblia. Bakit? Ang Biblia po maraming mali. Kami mismo makapagbigay ng patutuon niya. Kami mismo sapagkat matagal na panahon naming pinag-aralan ang Biblia. Ito pong grupo naming Mindanao People Dawa Association, ito po ay asosasyon ng mga Islamic propagators na mga dating mga pare at pastor na siyang dalubhasa sa pag-aaral ng Biblia. At natuklasan na ang Biblia is not a credible book. Hindi siya credible para siyang magiging batayan ng paniniwala mo para ikay maligtas. Bakit nga? Dahil maraming mistake, maraming contradiction, maraming missing verses. Kung meron sana tayong panahon pa, bibigyan kita ng mga example ng mga nawawalang talata sa Biblia, mga nawawalang kabanata sa Biblia. Meron akong Biblia, maraming nawalang talata at nawala yung mga chapter niya, brothers. At napakaraming contradiction. Kaya may isang reliyon susulpot, sabihin niya, si Kristo Diyos. Pinagbabatayan ng relihiyon niya na si Kristo ay Diyos, Biblia. Totoo naman po, nakasulat sa Biblia na si Kristo ay Diyos. Meron namang susulpot na isang relihiyon, Iglesia ni Kristo yan. Sabihin niya si Kristo, hindi Diyos. Ang batayan niya, Biblia pa rin. Bakit nagkaganon? Dahil nga, nagkukontrahan ng Biblia. Katulad mo, Iglesia ni Kristo, hindi ka naniniwala na si Kristo ay Diyos. Ang pinagbabatayan mo, Biblia. Meron ding ibang relihiyon, ang pinagbabatayan, Biblia, paniniwala si Kristo Diyos. Ngayon, paano yan? Bakit nagkagulo? Dahil ito ay hindi na totoo. Ngayon, kung gusto mong itama ang pagkakamali ng Biblia, the only thing, ang tanging paraan, para maitama mo ito ay babalik ka sa original na Biblia. But the big problem is, wala na nga yung original. Wala na. Kaya kung maghanap ka ng relihiyon, ang hanapin mo ay ang Islam. Na ang batayan ay walang pag-aalinlangan. Dhalikal kitabu la rayba fi hudal lil muttaqin. At ito ang aklat, ang Quran, walang pag-aalinlangan. Ito ay sandigan ng paniniwala ng mga taong may takot sa Allah. Nawa po itong ating palatuntunan ay makapagbigay sa iyo ng konting enlightenment, no? Na katulad ng sabi mo ay balang araw ay aaniban mo ang Islam, inshallah. Ito po ay isang napakalaking karangalan sa amin at diyan pa lang ay wini-welcome ka na namin, inshallah, no? After all, hindi naman po ako talaga ang magbibigay sa iyo ng guidance.
kundi ang Allah. Ang trabaho ko po ay ang magpaliwanag. Sana naintindihan mo ito. At ang patnubay ay nasa Allah. May yahdillahu fala mudilla la wa may yudlil fala hadiya. Kung sino man ang kanyang gagabayan, walang makapagligaw, at kung sino man ang kanyang iligaw, walang makapagbigay sa kanya ng guidance. Sa amin lamang po ay paliwanag, sagutin ang mga katanungan, at kung sakaling handa ka na, abay, nandito lamang kami. No? Inshallah. Welcome kayo. Lahat kayo. No? Sama-sama tayo sa sa pagsamba sa nag-iisa at tunay na Diyos na si Allah. Diyan namin kayo inaanyayahan, diyan namin kayo iniimbitahan, sapagkat yan ang tunay na relihiyon at hindi yung ano pang relihiyong naglipa na ngayon. Maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy niyong pagsubaybay sa ating palantunan at sa iba pa na nag-iisip-isip na rin na yayakap sa Islam. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa dahil hindi natin alam, baka bukas makalawa patay na tayo. Bumulagta na sa daan, hindi man lang niya nayakap ang tunay na relihiyon. Huwag niyo pong antayin na darating sa inyo yan. No? Ang pagyakap sa Islam, ang siyang pinakamabuting gawin o magagawa ng isang tao. No? Ang pagyakap sa Islam ay isang mabuting gawain. At alam mo na ito ay mabuti. Kailangan yakapin mo, kailangan gawin mo, dahil kung hindi mo gawin ang isang mabuting gawain, magkakasala ka. Santiago 4, ang talata ay 17, sabi ng Biblia niya, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Mga giliw namin taga-subaybay, maraming salamat po. Ako na magpapaalam sa inyo, sa aking mga kasamahan, Sheikh Morris Kabugatan, maraming salamat. Brother Alcoco and Brother Lutfullah, sa inyong lahat po, maraming salamat. Ito po inyong lingkod, Brother Khalid Sanchez. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang inyong pong napakinggan ay isang bayad na programa.